atin nang simulan. Hi! Kamusta ang araw niyo? Isang mapagpala at magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Bini Janine Banyares, 20 taong gulang na nag-aaral ngayon sa Negros Oriental State University, Mabinay Campus. At ngayon ay magkakaroon tayo ng kwento. Halina't samahan niyo ako, alamin natin kung ano nga ba ang kwento ito. Handa na ba ang lahat? Kung kayo ay handa na, halina't simulan na natin ang kwentong ito. Ano nga ba ang pamagat ng kwentong ito? Ang pamagat ng kwentong ito ay tungkol sa ang leon, ang daga, at ang antuking oso. Noong unang panahon, sa isang kagubatan, nakatira ang isang maliit na daga. Sa kalapit na kuweba ay mayroong isang malaking oso na ilang buwan nang natutulog at napakalakas humilik. Ngunit, hindi pa rin gumising ang oso. Bumalik ang maliit na daga. At sa pagkakataong ito, ay may dala siyang turutot. Hinipan niya itong malakas, pinakamalakas. Ngunit, tulog pa rin ang malaking oso. Habang puyat na gumagala sa kagubatan ang maliit na daga, kinausap siya ng ibang kaibigang hayop sa kagubatan. Ang sabi ng kanyang kaibigan, "Anong nangyari, munting daga? Bakit ka malungkot?" Ang sabi ng daga, "Hay, ikasi naman, buong taglamig hindi ako makatulog sa hilik ng oso. Tag-init na, pero natutulog pa rin siya." Ang sabi ng kanyang mga kaibigan, "Baka matulungan ka ng leon, ang hari ng kagubatan." Ang sabi niya, "Ano? Bakit?" Ang sabi ng daga, "Ano? Bakit ko naman siya kakausapin?" Ang sabi ng kanyang mga kaibigan, "Dahil napakalakas umungal ng leon na lahat ay napapatalon sa kanya sa lakas ng boses niya." Bagamat medyo natakot ang bunting daga, pero napagdidesyonan niya na kinakailangan niyang kausapin ang malaking leon. At pumunta siya sa leon, ang hari ng kagubatan, para humingi ng tulong sa kanya. Natutulog noon ang malaking leon sa loob ng kanyang kuweba. Natakot ang maliit na daga noong nakita niya ang makapangyarihang hayop. Kaya, nagpasya siyang umuwi na lang. Ngunit, hindi sinasadyang meron siyang natapakan na maliit na sanga. Nagising ang malaking leon sa isang maliit na tunog na narinig niya. "Anong ingay iyon? Anong ginagawa mo sa loob ng kuweba ko?" Ang sinabi ng daga, "Ano, hari ng kagubatan? Pasensya na po sa istorbo. Kasi, hihingi sana ako ng tulong." At ang sabi ng leon, "Di ka nga sapat para gawin kong merienda, maliit na daga. Bakit naman kita tutulungan?" Ang sabi ng leon. At ang sinabi naman ng daga, "Kamahalang leon, ihilingin ko pong gisingin mo ang kapitbahay kong oso na hindi magising sa matagal na pagtulog. Nagawa ko na ang lahat para gisingin siya. At dahil maliit ako, maliit din ang boses ko. Pero isang ungal mo lang, kamahalang leon, malulutas na ito."
Wala akong oras para sa maliit at walang kwentang daga na katulad mo. Ako ang hari ng kagubatan. Lumayo ang malaking leon nang hindi tinutulungan ang maliit na daga. Pumunta siya sa lugar kung saan walang makakita sa kanya. Sumundal siya sa puno at nagkamot na parang baliw. Kating-kati ang leon, pero ayaw niyang merong may makakakita sa kanya ng ganito. Pauwi na ang malungkot na daga nang may narinig siyang tunog ng paghinga mula sa liblib ng gubat. Nang nag-usisa siya sa pinanggalingan ng tunog, nakita niya ang leon. Higit pa dito, kinakalkal niya ang sarili ng walang pigil. Agad na lumapit ang daga sa leon. At sa pagkakita sa kanya ng leon, agad siyang tumigil sa pagkakamot. Ngunit ang totoo, tinitiis niya lang ang pangangati. Ang sabi ng daga sa kanya, "Ginoong leon, anong nangyayari sa iyo?" Ang sabi ng leon, "Hindi ko alam, daga. Hindi ko mapigilan ang pangangati ng likod ko. Ang kati-kati." Wala kang nakita o narinig ngayon, daga? Nagkakaintindihan ba tayo? Ang sabi ng leon. Tiningnan ng mabuti ng daga ang leon, kaya nakita niya ang mga grupo ng mga pulgas na nagtatalunan sa mga balahibo nito. Naunawaan ng daga kung bakit nangangati ang leon. "May pulgas ka! Tutulungan kita," ang sabi ng daga. Ang sabi naman ng leon, "Paano mo ako tutulungan? Isa ka lang, daga. Hayaan mo na ako. Ang kate-kate." Buong tapang na tumalon ang daga sa kanya. Hindi pinansin ang pagsusungit nito. "Anong ginagawa mo?" ang sabi ng leon. "Lubayan mo ako." At gumapang ang daga sa makapal na balahibo at isa-isang itinapon ang mga pulgas nito. Ngunit nagpalala pa ito sa sitwasyon ng leon. Nagkamot ito kung saan doon ang daga. Aray, hindi nakayanan ng leon ang katikong, kaya sumundal siya sa puno ng kahoy at nagpuskos ng likod, pakanan at pakaliwa. Ako naman, muntik na akong madurog. Hindi ko mapigilan ang kati kasi kapag kumikilos ka, lalo akong nangangati. Tumakbo ang leon sa malapit na lawa at mabilis na tumalon sa tubig. Muntik nang malunod ang daga nang naroon sa likod niya. Ang sabi ng daga, "Ginoong leon, umahon ka sa tubig, malulunod ako." Umalis nga ang leon sa lawa, ngunit pag-ahon niya ay nagpagpag ito. Niyog-yog ito ang katawan ng napakalakas at napakabilis. Nang nahirapan maglambitin ang daga sa walang pakialam na leon, ang sabi ng daga, "Malapit ko nang matanggal ang lahat ng mga pulgas, Ginoong leon, sa katawan mo." Ilan ng leon ang kanyang sarili, kaya naitapon ng daga ang mga natirang pulgas sa leon. "Ano, makati pa ba?" Parang... Aba, nawala nga ang kati. "Dahil naalis ko na lahat ng pulgas sa'yo, sir." Napahiya ang leon sa pagiging bastos niya. Nang humingi ka sa akin ng tulong, tinanggihan at minaliit kita, daga. Pero ginawa mo pa rin ang lahat ng iyong makakaya para iligtas ako sa mahirap na sitwasyong ito. Salamat. "Walang anuman, Ginoong leon." Halika, sumakay ka sa likod ko at ihahatid na kita. Pagdating nila sa tahanan ng daga, nakarinig sila ng malalakas na hilik na umaalingaw-ngaw mula sa kuweba ng oso. Ha? Ano ang ingay na yun?
pumasok sila sa kuweba. Tama ka nga daga. Dumating ng tag-araw at natutulog pa rin itong malaking oso. Huminga ng malalim ang hari ng kagubatan at umungal ng napakalakas sa tainga ng malaking oso na nayanig ang mga bato sa kuweba. Salamat sa malakas na dagundong ito. Sa wakas ay nagising ang oso at tumakbo palabas. Anong nangyari? May sakon na ba? Anong ganap? Tag-init na ba? Ang araw lumabas na? Asan na? Habang pinagtatawanan ng mga hayop sa kagubatan ng hangal na malaking oso, masayang-masaya naman ang munting daga na sa wakas ay tapos na ang paghihilik. Muli ako si Binibining Sianin Banyares at maraming salamat.